Dalaga ang sarili para sa 3 minutong pananahimik. Unang maayos, huwag isayang ang likod sa upuan at ilawin ang 2 paa. Patong ang mga kamay patakbo sa ibabaw ng hita. Ipikit ang mga mata at lumit parang walang laban ang katawan. Patahimikin ang pag-iisip at huwag magpalabas ng anuman sa isipan.
Sige tayo, manalangin tayo. Katas-katasan ay pa. Ari na ning banwa at sulit. Alala pong kapupusan din ing kaming pasalamat king pinadetay king kang banalayarapan. Pauli na po ning dugod at bendisyon. Salamat kung nakalatakal kay ako. King pa magpainawa mi po king kaya bukas sa inyo. Kaging kakapatad. Kaya pa kaming mibangon ka rin kaya kaming sarasariling pagkiran. Kaya pa yung kaisipan. Mas kanya yung katawan at hindi apelidas mo. Makanyang niyang mi pabanding kaya pasibayo kaya kami. Kanya pinking kaya baka na ini makanyan mo na kenan mang kinipon. Bang kanita po ginin Diyos, hindi kami marap kayong pasibayo kaya kami. Simbat, buri king kang banalayarapan. Sana po ginin Diyos, hindi kaming mikakapatad king iglesia ngayon at kayong kasalpantayanan na inyo. Sana ginin Diyos, tukuban mo kami king kang alang pupos sa kalam, paya. Bang kanita king kaming pamiti po na ini ginin Diyos, maging karapat dapat kaya sa king kang banalayarapan. Bang kanita po ginin Diyos, hindi kami tanggapan mi po ipako ing kapayapan. Ilaut mo kaya kami, ginin Diyos yung nanom ang mababang kaisipan at panandam. Kabang gagawan mo yung tungkulan na inyo. Bang kanita po, ginin Diyos. Tanggapan mi na ding tinapi alang labadura. Kaya kaming inaus mong talapag-obra na ng iglesia. Ginan mo kaya pang nakalpang kami babatan. Matibay kasalpantayanan kaya ka at matibay pamanalig. Baka kami pong milisya at milawot kaya tandalan at tiro mo kaya kami. Huling nung alaka kaya kami, ginin Diyos, ala kami kingyat mo iti. Kanya mo mabibiya kami kapamilatanan ng kikang upaya. Kanya pinitingang ngayon ni ginin Diyos, kaya paibat kika. Lalo na rin at biyaya at grasyang mabiya mo kaya kami. Pang banal na lalaki man pong magaring ayablas kaya. Nunay kami magpasalamat kaming ngalang kapupusan. Kaibat gawan min kaya kaming katungkulan. Bilang inaus mo, bang talapag-obra. O ka na kung Diyos ay ako. Sana po nung burianan mo, dinan mo pong nakalasikan ng dining ka kaming katawan. Lalo na kaming hanggang at yun aking katuan. Bang kanita po igpa ko, misadyad kami king parasan. O igpa kong banal, sana po. Nung nanulaman po, ring abat yawan mong kakulangan mi kaming mikakapatid. Makanyang kasana pong mamatawad kay kami. Sana mo na po lalawin kay kami ining kakulangan mi ngayon. Ngunit lawin mo na mo pong kayalam ng mali at kamangmangan mi. O ginuming Diyos, karing daratang pang panahon. Akya kaming nakbayan kimbi. Di kami may kakilala at may balo nung nanula rin pakirapan mi tingal doon ng bukas. Di kayong manakit at makabatyo king ganaganang bagay. Ing mayayakit ang pong mayayakit. Kanyampin ni kami po ginin Diyos, sana po ipa. Parating patnubayan mo kami. Ipanalangin mo naman po kaya ka. Yang hanggang singonan niya. Wayan ning pali na ning aslag na ning aldo. Mamiya kaling asingasan at kaligaligan at kapanandaman ka ring tao.
Ginoo, sana po Diyos ko, hingga kaming kapanahonan gani. Patibayan mo po rin hingga kaming katawan. Bangka nito makapag-obra kami, tingalang kasangkanan. Balo ko ginin Diyos, malugod ka at magkalog ka kaya kami. Balo ko nung maus kami, ipakiramdaman kami. Balo ko po ginin Diyos, nung tukto kami, ipagbuklatan ng kami. At nung manintun kami, manakit kami. Kanyang piniginuin Diyos, kingi kami parating marap kami kaya ka. Manyawad ka so panuning balo, ika ang pagsandalan ni Puipa. Ipa, ipanalangin ko lang naman po kaya kayo. Ganing hanggang inaus mong kapatid ming pinili mo ka rin takal. Mureni-rening kaya kaming kapatid. Bandyan mo yung karelang mabilog pa nga tao. Lukuban mo king kaya kang upaya. Bangkanita po tang gamitan mo lang king kaya kang upaya. Dalanan ning kaya kang kalam. Ginon Diyos ganap sana pong makasadyala rin karelang kaisipan at panandam. Bala pong malaring mapiray kaning kapatid mo nga rin. Sana makaya tadla sana po ipako ang kanap. At wala kaya kaming kalapagkarandam. Giniming Diyos, salamat po ipako. At salamat po kaya kagino. Muran po rin kaya kaming panalangin king kayabakan ito. Sana po Diyos ko panwanan mo at bendisyonan mo. Ipamakanyan man po kaya kaming parating aduan kayo. Kapilan man ay mo pa yung tulutan kaya kaming sariling kaburian at nasa. Itang kaya kaming papalyarian mo at aluwain kaya kami. Kanya pinitingang ngayon ni ipapamilatan mi ipako. King bugtong ang mga anak. Hindi kaming gino yanas. Ang isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid na magulang at sa mga kabataan at sa ating pong mga taga-subaybay sa ating Facebook Live. Muli po, panibagong araw ng Sabat ang pagsasaluhan po natin ngayong umaga upang pag-aralan po ang panibagong paksa. Ang sabi po ng ating paksa, makikilala ang puno sa kanyang mga bunga. Babasahin ko po ang kanyang referensya sa aklat ni Mateo, Kapitulo 12, versikulo 33 hanggang 37. Sabi po dito sa 33, gawin ninyong mabuti ang punong kahoy at mabuti ang magiging bunga nito. O kaya naman, pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang magiging bunga nito. Ito ay sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. O kayong anak ng mga ulupong, papaano kayo makakapagsalita ng mabubuting bagay, gayong napakasama ninyo? Ito ay sapagkat mula sa kasaganaan ng puso nagsasalita ang bibig. Ang isang mabuting tao ay nagbubunga ng mabuting bagay mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. Ang masamang tao ay kumukuha ng masamang bagay mula sa masamang kayamanan ng kanyang puso. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa bawat salitang walang kabuluhan na sasabihin ng tao, magbibigay sulit nga sila sa araw ng paghukom. Ito ay sapagkat sa inyong mga salita, ikaw ay magiging matuwid at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Ang mga nakatalaga pong magpapaliwanag sa ating paksa, ang muna po ang kapatid na Edgar Palma, kapatid na Rod Bacani at kapatid na Lourdes Tila. Sa inyo po ang oras.
Muna po, payabot ko yung mayapayabak at mayapayoras. Kaya ko nga na pengarin po ang kapatan. Ang gana rin kayo na kan. Kasi ba yung miras na naman po yung aldo na ning sabat. Bata mong miyabi-yabi, mag-aral, karingamano na ning Diyos. Ngayon po yung may talagang paksa, binayang malago at maulaga. Kaya katamo. Meto niya pong sinimbolo na ning kasulatan, makilala yung tanaman, karing bunga. Nung lawenta mo po yung kiyakatamong pamag-aral, metong niyang makaugnay mo rin king antimong pamilya. Nung minsan po yung pamilya, yung pengari, gagawa na itang hanggang masanting. Ban kanita rin kayang maging bunga, makanyala naman pong tuki, ketang kakit na kayang pengari. Nung lawan mo po yung kiyakatamong pamag-aral bala mo, kalupan niya umurining meto nga pamilya. Nung minsan po, naman balang pengari, masanting mo rin ng manyaring akit na ning meto nga anak. Hanggang ka rin nga manong may sulat king Santong Ebanghelyo, makanyan mo rin. No pong pag-aralan tamo, ketang minunang panahon, deng matwa kanita uling disiplinado la. Deng karelang anak o rin karelang maging bunga. As na naman po, kaulagay ang karelang pangayanak. Kanita po itong inutos nining bengaring anak, malyaring yung maminto. Istong yung maminto, sigurado po ang kamuanan ng pengari, ing anak, nabaling gawa na gagagaya, makapakibat. Pero po nung lawan mo keng kauling generasyon, uling sinulungin kabyasnan, nung minsan deng anak kiutos mula, alos po pipota-potara ka, angga potang kasal mo nakamampamintuan. Istong pelmuran me, o kimuanan me, kasdan mo po, makibat siya. Kakay-kay mo yung pengari yung gagaga. Anyapin po nung lawan mo, ketang minunang pongin dakala pamiliwa. Yung minunang generasyon kanitang po yung bayong generasyon ngayon dakala pamagbayo. Uling dakal na kaya sulong yung sinsya. Pero makanyan mo rin po nung lawan mo wag pang keng makasulat keng Santong Ebanghelyo. Aluwaying tunay talagang maging bunga nun ing maging bunga datang ati yung lulwal king kiyakang pakakak, lulwal king kiyakang labi. Karinla talagang mayakit ang pon makilala. Detang ati yung bungang mitatanam. Karing kaya kang puso. Anyapin po. Itamo
kabang atin tamong sika na ng pumpersa, kabang pagkalub na ng Diyos kaya katamo yung malawal sa panahon, makanyan tamo sanang agawa, yung kaya katamong balang tungkulan kanita, makanya lang mayakit, datang talagang tunay bunga, karing kaya katamong puso. Si bayo po, ang ganya kining ngay payabot ko at ibabalik ko ng mesa. Dakal po, salamat. Wala po ang iba nating tagapagsalita. Siguro po, bibigyan ko po ng oras ang isa sa mga kabataan. Ito po, madalang lang din po nating makita dahil medyo may kalayuan po ang kanyang trabaho. Bibigyan ko po ng oras ang kapatid po na Rafael Tila upang sa pagpapaliwanag po ng paksa. Magkawampangan ako mo po. May pabak po kaya tamongan muna po kaya tamong Diyos karang kaya kami pong pangarihan po kung kalupang kayanakan. Ano po ning kaya tamong tema? Makikilala ang puno sa kanyang mga bunga. Yung metong tanaman po, eneman po mamunga nung anak niya pa po. Kailangan niya pa po dumalan kayang proseso na po ning pamandagol, kayang pamagpasikan kayang katawan, king pagpapasating kayang sanga. Maanyan mo naman po kaya tamo pong pamanaliking kaya tamo nga pong Ginoo. Kailangan tamo pa pong dumalan kayang proseso, king pamag-aral, king pamanaliksik kaya katamong sarili, kailangan tayo pa pong iubog king kaya katamong pamanaliking nga pong Ginoo bang makanyan mamunga tamo pong masanting kasi po ing sangang po mamungang masanting, kailangan niya pong pututan makanya mo rin pong makasabi kayong Biblia. Ing sangang mamungang mayap makanya niya pong maputot uling ing pamanggawang maya po atin pong kababan. Balang po may ari-arin pong bunga po ning tali, kaba pong darang alkabunga, makanyang ka pong nano po nga kanita itang dudok-dok ada po, na kaba pong darang alka po bunga, makanya ning pamagpakumbabaking sarili, ing mani muna pa mo rin po kaya katamo. Pasensya na ko po ing pamag-prepare po makanta pakakay pa po na ako pasibay po may pabak po kaya tamo.
Isang liwanag na nagmumula sa kaitaas-taasan. Rayos na bumabalot sa lahat at bawat isa. Nagbibigay kapayapaan ngayon at magpakailanman. Ang bawat lakbayin ng tao sa sanlibutan. Maraming katuroan, maraming karanasan. Ang bawat panahon na kayo ay nabubuhay. Maraming kabigatan, maraming kagaangan. Pagkabigo, pagkatagumpay, kalungkutan at kasiyahan. Ang bawat karanasan ng tao ang humuhubog sa kanilang kaisipan habang sila ay nabubuhay sa mundong pangmaterial. Maraming katuroan ang kanilang tinatanggap. May mababa na nagmumula sa mundo. May mataas na nagmumula sa kalangitan. Ngunit sa kalayaan ng tao, binibigyan ng pag-iisip, ng kalayaan sa paggawa, kalayaan sa pananalita. Ang bawat kilos at salita na kanyang ginagawa sa mundo ay naaayon sa kanyang puso, naaayon sa kanyang isipan. Mga iniibig na kapatid, ang mga panahon na lumilipas, ang mga panahon na haharapin, nagbibigay karunungan sa isipan ng tao. Ngunit ang kaalaman na nagmumula sa kaitaas-taasan, ang siyang nagbibigay liwanag, nagpapalawak ng inyong mga isipan ng pag-unawa sa mundong ginagalawan at isang pag-intindi sa layunin ng Diyos Ama. Mga iniibig na kamag-aral, ang bawat isa sa inyo ay may kanya-kanyang lakbayin sa buhay sa kasalukuyan, sa buhay sa nakaraan, sa mga buhay na darating pa. Kayo ay naglalakbay. Ang bawat isa ay may tinatanggap na karunungan at karanasan. At ayon sa inyong mga sarili, pag-iisip, pagdamdamin,
Kayo ay gumagalaw sa mundo. Gumagawa ng kabutihan o maaari naman na gumagawa ng kasamaan. Ang isang tao na isinasabuhay, ang mga katuroan na nagmumula sa itaas-taasan, nagmumula sa kanilang mga puso, ang isang pagmamahal na may kabutihan, hindi sa pansarili, ngunit sa kapakanan ng panglahat. Sila ay gumagawa. Sila ay nagsasalita ng kabutihan na nagmumula sa kanilang mga puso. Ngunit may mga tao na sila'y may kasamaan sa puso. Ngunit sa kanilang pananalita, sa kanilang pagkilos, ay maaaring makita ang kabutihan. Aking mga iniibig na kapatid, suriin mabuti ang bawat isa. Suriin ang inyong mga sarili. Sapagkat maaaring ang bunga ang nagbibigay kaalaman sa kanyang puno. Ngunit may mga puno na walang bunga. Ang kabutihan sa inyong mga puso ang nagsisilbing daan upang makita ang tunay na liwanag ng inyong mga kaluluwa. Sa inyong mga kilos at pananalita, nakikita ang kabutihan sa inyong mga puso. Ngunit hindi lahat ng inyong mga kapatid ay may kapurian sa puso. May itatanong ng inyong mga sarili, papaano malalaman kung ang isang tao ay nakikitaan ang kabutihan sa pananalita sa kanilang paggawa. Ngunit ang kanilang mga puso ay may kadiliman. Aking sinasabi sa inyo, lahat ng bagay ay may kaorasan. Ang mga tao na nanlilinlang sa kanilang mga kapwa ay makikita ang tunay na pag-uugali sa mga panahon ng pagsubok. Magbubunga ang kahit ano na nasa kanilang mga puso. Kaya tignan mabuti, suriin, sapagkat sa paghihirap, sapagkat sa mga panahon na kayo ay nahihirapan, nabibigatan, sinusubok ang mga buhay, makikita ang tunay na kulay ng inyong mga puso. Maaaring ang tao ay nag-aaral, may kakulangan sa pag-unawa at sa kanyang pag-iisip. Ngunit lahat ng tao ay maaaring magbago. Lahat ng tao na may kakulangan sa kanilang pag-aaral ay maaaring ipagpatuloy ang pag-aaral upang mas higit na mapalawak ang kanilang kaalaman. Ang mga kamalian ay maaaring itama. Ang mga kasalanan ay maaaring humingi ng kapatawaran. At sa kanilang paghingi ng kapatawaran, kanilang mga sarili babaguhin ang pagkilos at pananalita. At ang kadiliman ay maaaring magliwanag. At ang dating maitim na bunga ay maaaring mamuti. Mga iniibig na kapatid,
Ang lahat ng tao ay dumadanas ng pagsubok sa kanilang mga buhay. Ang mga pagsubok ay maaaring isipin na isang pagsusulit upang malaman kung ano ang antas ng inyong pag-aaral. Ang inyong mga sarili nananampalataya, gumagalaw ayon sa inyong pag-unawa sa mundo, nagsasalita na ayon sa inyong mga kagustuhan, sa inyong mga pag-iisip. Ngunit ang lahat at bawat isa na tinatanggap ang mga kabanalang pag-aaral, ang mga salitang nagmumula sa itaas-taasan, ang silang napapalawak ang sariling pag-iisip na itataas ang antas ng pag-aaral ng kanilang kaalaman, ang antas ng espiritualidad ng isang tao. Mga iniibig na kamag-aral, bawat isa ay may kalayaan sa kanilang pag-iisip, may kalayaan sa kanilang pagkilos at pananalita, at nasa kanilang mga palad kung sila ay gagawa ng kabutihan o sila ay gagawa ng kasamaan. Ang inyong mga sarili ay may kanya-kanyang antas na pag-aaral. Kaya't kayo na nag-iisip, nakakaunawa, bigyan ng kaorasan ang pagbabahagi, pagtuturo sa inyong mga kapwa. Sa pagtitipon, ang bawat isa ay nagbibigay bahagi ng kanilang mga karanasan. Ibinibigay ang isang katuroan, ang isang pag-unawa, at ang bawat isa na nakikinig ay maaaring may kanya-kanyang pag-iisip na sumasalungat o sumasang-ayon sa katuroan. Sa pamamagitan ng pag-uusap na mahinahon, mapag-unawa, mas higit na papalawak ang isang pag-aaral, sapagkat ang karanasan ng isang tao ay maaaring hindi karanasan ng inyong kapwa. At sa pamamagitan ng pagbabahagi, nabubuksan ang inyong mga mata sa isang paningin, isang pananaw na maaaring magpalawak ng inyong sariling isipan. Mga iniibig na kapatid, kayo na tumanggap ng liwanag na nagmumula sa kaitaas-taasan. Itinanim sa inyong mga sarili ang isang binhi na pag-aaral. Nasa inyo na kung aalagaan ang binhi upang magbunga ng kabutihan habang kayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Ang bawat isa ay may pagkakataon. Ang bawat isa ay may kapanahunan. At ang lahat ng bagay sa sanlibutan ay may simula at may wakas. Ang kaorasan ng tao habang nabubuhay ay maaring maikli, maaring mahaba. Ngunit ang kanilang paglalakbay ay may isang pinaroroonan. Ang lahat ng tao ay nag-aaral. Ang lahat ay naglalakbay patungo sa isang landas ng kasakdalang pang-espiritual. Kaya't pagbutihin ng pag-aaral, manatili ang pagtitiwala, manatili ang isang pananampalataya na may kapurian,
na may kababaang loob, may pagmamahal, at may kabutihan. Ang bawat isa ay binigyan ng kani-kanilang mga katungkulan, kani-kanilang pag-unawa, at sa pagkakaisa ng sangkatauhan sa kanilang pag-aaral. Magkakaisa ang bawat isa at makikipag-ugnayan sa dakilang tagapaglikha sa pagdating ng panahon. Ang lahat ng bagay sa mundo ay may hangganan. Ngunit ang mga kabagayan na pang-espiritual ay walang hanggan. Kaya't pagbutihin ang inyong sarili. Manatiling tapat, manatiling diretsyo sa inyong paglalakbay. Maaring maraming kabagayan sa inyong kapaligiran, nakaakit-akit sa inyong mga mata, ngunit sa inyong mga sarili, nauunawaan ang mga kabagayan na pangmaterial ay panandalian. At ang inyong mga sarili ay nagsasagawa upang makamtan ang isang buhay na walang hanggan. Muling pag-aaral sa isang araw ng Sabat. Muling pagbubukas ng mga pintuan sa paaralan ng buhay. Ang inyong mga sarili ay nagtipon upang tanggapin ng isang tinapay ng buhay na makakapagtanggal ng gutom, ang isang tubig ng buhay na makakapagtanggal ng uhaw, hindi sa katawang pangmaterial, kundi sa katawang espiritual. Muli, isang pasasalamat sa pagtanggap ng liwanag sa inyong mga buhay. Isang kabagayan na sa aking harapan, pinagkakalooban ng liwanag. Isang proteksyon, isang paggabay, isang kapayapaan sa pagsindi ng isang kandila. Isang instrumento ng pagbibigay liwanag. Sapagkat ang tao na nabubuhay sa sanlibutan ay mas higit na niniwala sa mga kabagayan na kanilang nararanasan ng pisikal na katawan. Mga kabagayan na nakikita ng kanilang mata, nararanasan ng kanilang mga sarili. Kaya't maging isang simbolo ng liwanag na pang-pisikal, ngunit nagtataglay ng isang liwanag na nagmumula sa kaitaas-taasan. Bendisyon ay binahagi. Rayos na nagmumula sa kaitaas-taasan. Nakikipag-ugnayan
sa bawat isa na binubuksan ng kanilang mga sarili. Sa isang liwanag na nagmumula sa kaharian ng Diyos Ama. Isang liwanag na ibinababa sa simbolo sa isang aklat ng karunungan. Nagtataglay ng liwanag na may kapayapaan. Mamuntukan, maaaring lumapit. Tanggapin ng aklat. Tanggapin ng isang simbolo. Ang paggamit ng isang karunungan. Isang pagsasatupad ng katungkulan ng iyong sarili. Ibigay ang isang bendisyon sa pamamagitan ng paghaplos. Dakotin ng iyong kamay at ilapat sa ulo ng bawat isa na lalapit. Naiintindihan. Kabataan, katandaan, may sakit o wala, lahat makakatanggap ng isang bendisyon mula sa kay taas-taas. Naiintindihan. Ayun din po, Bebe. Salamat. Maaring simulan ngayon. At sa isang pagtatapos ng pagpupulong, ang iyong sarili, ang mga opisyales, magtitipon, magdarasal, sa isang kapayapaan, nagmumula sa lunduyan, paikot sa inyong kapaligiran, sa iyong nayon, sa bansa, sa mundo. Naintindihan. Isang kapayapaan ang ipapanalangin. Ilitaboy ang kadiliman na maaaring lumapit. At isang liwanag ang maging gabay ng lahat at bawat isa sa kanilang paglalakbay sa sanlibutan. Naintindihan. Salamat. Maaring simulan ang pagsasagot. Mga anak ng Panginoon, ang bawat isa na nakakakita na nabigyan ng isang biyaya ng pag-unawa, nakikita ang liwanag na bumabalot habang isinasagawa ang isang katungkulan. Maaring ang inyong mga sarili ay hindi nakikita o hindi nadarama ang liwanag na bumabalot sa inyong mga sarili. Ngunit katotohanan na aking sinasabi, ang Diyos ay minamahal ang lahat ng pantay-pantay. Ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay Kanyang pinagbibigyan. Ang lahat ng bagay sa mundo ay may kaorasan. At sa kaorasan ngayon, isang biyaya ang inihahandog sa lahat at bawat isa. Mga iniibig na kapatid, muling pagpapasalamat sa isang araw ng Sabat, nagtipon-tipon ng bawat isa. Muling nag-aaral, muling sinasaliksik ang bawat salita na nagmumula sa kaitaas-taasan. At kayo na nagtipon-tipon ay tumatanggap ng liwanag upang dalhin sa inyong araw-araw na buhay dito sa sanlibutan. Aking pagtatapos ng isang mensahe sa araw ng Sabat.
nag-iiwan ng kapayapaan, ng karunungan at pag-ibig sa lahat at bawat isa. Ako ang inyong kapatid sa isang katuruan. Daniel, nagbibigay paalam. Anting metong atanaman amitanam king mayap agabo. Antiya pinsanang magdalang mangayap abunga ing balang metong kek. Banpotang iduang yula king arapan ng iba. Tula ng mayaki. Ing meging bungayo king yato. Umeko pinsan. King lalong pangatanam king kayapan. Kambe na ning kalamat kapayapaan. Kapayapaan. Kaya ko na. Salamat ng dakal. King makayati yung kamaranunan na ning sabat
Apamiyagum naning panamdam yu. Anak ko, anti mo rin kapamilatan naning pangayat yu. At ning mibuklat, adiwat kabyas nan pililibugtan yu. Makanyanyeting pasibayong baslayan yan ang kapag-aralan. Aburi ng ipagising karing balang netong keke. Nga na makilalaya ang tanaman kingkay ang bunga. Akatutuan iti metong niyang kapag-aralan ay nabayo kingke kong panamdam. Uling magmula paking napon anti ng tatagkil at milalarawan kingke kong pamisip at panamdam. Ing maging layon niyo bilang tala pamintunan ng Diyos. Anong makananong ding sablang mga banal makiyagum ke kayo. Antirang pakilala, inggagampanan yu. Anti naking pangatanam yu bilang metong atanaman king mayap agabo. Ay nga nyawaran da ke kayo ing say balang metong magdalayang mangayap abunga. Kapamilatan, naning malalam yung pangatanam karing amutiyo king kasal pantayan. Ay balang kapag-aralan darala da ke kayo. Ing sana lalo lang darakal ding mayap yung bunga asa sambulat king yato. Uling kabalwan yu. Nunging metong atanaman at iti mikabungaya. Kay ba't ding kayang bunga ela pa man mananakbag king gabon, mga sira nala at mga bulok. Kaniti, no karinyeng problema. Kanyang bunga o ingpun ang makatanam. E warit kaniti, akit yu. Ing problema magmula yaking pun. Nung inyapin, king kapag-aralan, king eskwelahan. Nga naning paulit-ulit ayamano ke kayo. Nung manakit ko king sarili yu, king sang magdalang bunga o ing sangang magdala king mayap abunga. Nga na, pututan niye. Ban kanita king pangatubo ng pasibayo. Malyari ang lunto. Ing metong abayong bunga. Ay ti maglarawan niya. King dakal apagkakataon. Naning balang meto. Anong dinatang man, itang pinandit o itang panahon. Amigdala kong bunga ay natula ning idpa. Maliyari ang pututan itang sangangay ta.
matibay a pamurining pun. Makatalakad ya pamurin at malalam ya pamurin ng amot naging kasal. Pantayanan. Antiyasang tatagkil king kekong pangisip at panamdam yan ang idadala na ning kekong paksa. Ay ti metong yan namang dalan. Bani buklat yu. In meging disan na ning pangatanam yu. King kasal pantayan. Pagnilayan yu. Ing meging bunga yu Adela. King yato. Lawan yu. Ding meging sangang tinubo king pangatanam yu. King kasal pantayan. Kay bat. Lawan yu ing kaganapan na ningke kong sarili. Nano kong klasing tanaman at nano yang klasing bunga. Ing delayo king yato. Iti ing lalakwan kong kutang ke kayo. Kay bat. Ganapan niya ing kabyasnan. King kalawakan naning diwa. Ampon kabyasnan. Balo kung ikayo. Kilalaye. Ing kabyasnan agaralayo. At tandanan yu. Maliaring ing balang metong ke kayo miyayaliwa kong tanaman. Makanyan man. Kailangan ako ningyato. Uling ing balang metong magdalayang bungang makasaw. Para king kera ka. Sa baluyo ring bungang daralayo. Sa nung reti mayapla. Lalo yang mamunga. Lalo yang mamulaklak. Ing balang sanga. At lalo yang titibe. Ing pangatanam na ningamot. King mayap pagabo. Iti yung lalakuan kong kabyasnan kekay. Tayreti pakasimen yula. Pakakilalanan yula. At dinan yung pinandit ingke kong sarili bayong salaminan. Itang disan yung pamaglakbayan. King makayati yung panahon. Saing balang metong akit na. Ing meging mayap ng bunga. Ing pangatanam na. Dakal ng dakal salamat keko naman. Lalo kayong manatili. King pangatanam yu. At king pangabandi yu. King arapanan ng Diyos. Lalo yang mayakit. Ing kapamintuan. Ing katapatan. At ing pamiugneyo. Kitang metong adios. Takal ng salamat kay kayo. Samat nilang mitanam. Ding kabyasnan king kekong panamdam. Kaniti. Ing kapayapan. Tanggapan niya. King abak na ning kekong saba. Dakal salamat kaniti makipagadios nako. Kekon. Yaku yay may kirake king pinandit. May kipag-aral. Karing balang metong kek. Pangako. Espiritu Santo.
kapayapaan, lakwan, danakay. Milad na diyang sana. Mabilog akyatawan. Ikong hanggang melalang. Ginising na kayo king kayabakan. Natunay ang bitbitan. Ing kapasalamatan. Banpotang umekong maglakbayan. Karing nasayo, karing di yung tatalnan. At iyuya ing maragul ng patnube ningig pa. Bakongan miras king kapanayan. Nung no ka rin ako talaga ningig pa king kayaldawan, kapayapan, kaya ko naman. Balayan
karing balang takbang naning biye king yatong iti. Tune pinsanang apakikuana naning kekong sarili. Naing maragul ng pakinabang ganap yungan ay timu karing kekong puso. Uling kabang mabibiye ko king yatong iti. Ing kalaganapan naning kekong pangayawos. Tuneyeng babaslayan. At bang laluye pang may gitdasan. Ing tune kapanayan. Miyaya liwang panamdam. Miyaya liwang ababatiyawan. Miyaya liwang daratang kekayo. Kilob naning aldo-yaldo. Uling ingig pang amiglalang karing kekayong biye. Genap na karing kekong sarili at kaladwa. Ban sumangid na ning kekayong pamanatili. Ding balang may yapse amano karing kekong pakaka. At yunong pakinabang na ning balang netong kekayo. Uling tenabili na karing balang si kakataong melalang. Ing tunepin bitbitan yeng kababan amponing kapibabatan. At dalaye ing kabiasnan amponing lugod. Kanita mag-ariya karing kekong puso. Lalong mayakit tiya ingamano kekayo. Ban makilala yaing tanaman karing bunga. Bunga nako ni tingig pa. Ban maigit makilala yaing tunay amano. Abibit-bitana ning kekong sarili ang poning kaladwa. Makilala ya karing balang kekong dapat. Antimongin ni kayo. Gagalo kayo at maminto. Karetang tuntunan. Alikuana ke kayo unitangig pa. Aniapin ning kabiasnan. Maluwala siya karing kekong kaisipan. Nunging katutuwa na bunga nako unitangig pa. Itang sablang bage mayayakit anponing mayayakit. At yulang lalong may gitiyong pagdulapan karing kekayong die. Ulinging sablang bage abiniena kekayo katutuan. Tiruning dalan
karing balang kekong panamdam. Bayang lalong mihubog, karing balang kekong puso. Anong isano itang bagi akaburyana, karing balang netong kekayo. Antimurin karing balang kekong dapat, kanakong talasuyo. Ding balang kekong dapat ilaring kekong bunga. Bantunepin makilalangan, itang sablang bage, aya kakit na ning kekong panimanman. Iya piniya ing burinang sabyan king espiritual. Dapat nung baslayan mi, kingawas na ning material. Kanakong kaluguran, nung bakit makikilala, ing sablang bagi, agalo na ning kekayong kasarilinan king yatumiti. At kakilalayo, anong nuyapin magkabili ing balang metong at metong kekayo. Aniyapin ing kalwalasan na ning panahon, lerawan niya karing balang netong kekayo. Aban kanita kanakong kaluguran, mga sadsad kayo, anong nuya ka rin itang kekayong pekitanggapan. Dapat pauli na, ning pamangilalayo, karing balang kekong sarili. Uling sablang bage mayayakit, nilalarawan, karing balang takbang na ning kekayong je, king yatong iti. Hanya ka na akong kaluguran, bilang talapag-aral, king je, na ning kekayong pamangilala karing sarili yu, lalong-lalo na, king balang kasalukuyan na ning kekayong katatalakaran. Pag masasya na sa ning balang netong kekayo, na itang sablang bage, aburi na ningig pa, iyay manatili kekayo. Dapat makanyan man, mibabata kayo king pinandit IT. Uling sablang bage, ay lulugod na ning Diyos ban kanita. Mika atin yang maluwalas, akapakibatan ning kekayong tema, kanakong kaluguran, banlalo kong sumulong king kapanayan, bilang talasal pantaya. Tinalan king katipunan. Basan mi pasibayo ing kekayong tema, ban kanita, adinan keng malating diwa karing puso yo, kanita mag-aringan, ingda kalakapayapan, kareyang biyeyo. Basan mi, mitan ko king kapayapan. Sabi po dito sa aklat ni Mateo, Kapitulo 12, versikulo 33 hanggang 37. Gawin ninyong mabuti ang punong kahoy at mabuti ang magiging bunga nito. O kaya naman, pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang magiging bunga nito. Ito ay sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. O kayong anak ng mga ulupong, paano kayo makakapagsalita ng mabuting bagay gayong napakasama ninyo? Ito ay sapagkat mula sa kasaganaan ng puso nagsasalita ang bibig. Ang isang mabuting tao ay nagbubunga ng mabubuting bagay mula sa mabubuting kayamanan na kanyang puso. Ang masamang tao ay kumukuha ng masamang bagay mula sa masamang kayamanan ng kanyang puso. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa bawat salitang walang kabuluhan na sasabihin ng mga tao, magbibigay sulit nga sila sa araw ng paghukom. Ito ay sapagkat sa inyong mga salita, ikaw ay mapapaging matuwid at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. May basa. Salamat kay kayo.
malinoya ingamano. Kanakong kaluguran amagaral. Matuat ampon kayanakan. Ganap yang ayintindihan ingaman. Dapot ulinaning balang takbang naning kayong biye. At galo naning kekong sarili. Lalo pinsanang abandiye itang mayap. At anaman, apapamana naningig pa kayo. At banpot ang mirasne itang kapanayan, tunekongan makilala. Nung isano, itang katutuan karing kayong biye. Ing pakakakmanyabiya karetang bagi. Anong nuya ka rin? Itang maragul ng lihim ning kakatas-katasan. Hanyam at yun ako king estado. King pamangilala, karing mayap, amponing emaya. Anyapin at yu kayo, inawas na ko nitang Diyos. Pinili na kong talapagobra. Aban kanita ka na kong talasuyo. Detang hanggang bage mga intulidan pon mga intuliran karing bage at ulanan ng Diyos iyaying magsilbiyong itanam at ipawaga karing kekong sarili. Ban kanita datang itang aldo. Ding bungang manatili o ring bungang lerawan yu. Kaning kayong diyeking iyatong iti kanakong kaluguran. Tunepin at mayakit ya. Itang tune dapat. Tune pangabandi. Ketangin pa. Dapat nung baslayan me ingamano. King kapamilatanan ning kekong pamangilala. Kingawos sa kekong keyawos. Kanakong kaluguran. Iyapin niya. Ing panintunanan ng Diyos kaya kayo. Aban lalo pang maigit. Ni kaatin bungang mayap. Bungang ati yung pebandina ng Diyos karing balang kekong sarili. Nung meto nga kapatad. Kanakong kaluguran. Manatili ya ketang meto nga bage, ami pawagaking kayang biye. Kanakong talasuyo, kilalanan mo, nung itipin, akma ketang bage akaburianan ng Diyos. Dapot king uli na ning ke kayong kabiasnan, manatiling ganap ke kayo, nung isano, itang tulanan ng igpa, at ing lugod na ipabandi na kaya kayo. Makanyan man, kanakong kaluguran ing samlang bagay ngayan. Potang din kaya kayong bunga, naning kaya kong sarili, naning kaya kong kabiasnan. Tunelangan, akatula-tula king harapan na ningigpa. Kanakong talasuyo, kanita itang pengako na kaya kayo, iyapin niya, ing pakinabang na nyo. Dapat makanyan man, nga naning kayang panalangin, ing yato enako balo. Dapat ing yato balo kuya. Ing burinang sabyan kanakong kalukuran. Potanging tao at yuyang makakulob king yato. Kanakong kaluguran. Itang hanggang bagi.
ay imbut naning metong amababang kaisipan. Iyapin niya ing ati yung sinabi na ning kasulatan. Anya kaluguran ko. Inganggang bage karingke kayong tunengan sanang pakinabang at mayap karingke kayong sarili. Ban kanitayan ako, lalong manatili ke kayo ingupaya ng Kristo. Makanyan man, king lagyo na ning kekong kapaniwalan, mi bayit kongan, king lagyo ning Espiritu Santo. Ban kanita, itang kekong pangatatak, bilang tala pagobrat talasal pantaya, adinan niyang maragul aulaga karing kekong sarili. Anyayang sablang bagay nga kupin ke kayo, ing mayayakitan po ning mayayakit, at yuning pebandi karing ke kayong panamdam, bayang lalong maygit pag-aralan karing kekong sarili. Makanyan man, matuwaan pon kayanakan, sana lalo pang maygit, dalan niya yung kababan, dalan niya yung kapibabatan. Uling, ing sablang bagi, amanatili ke kayo, iyapin niya, ing ke kayong tema, king kasalukuyan. Anya ka na akong kaluguran, ing pibandyan, alidlad na ke kayo, tunengan, maulaga, anya paulagan niyo, ban kanita lalong makilala, ing sabla ke kayo. Makanyan man, bilang mamahala king kasalukuyan, batiyawan mo ing sablang bagi, lalong-lalo na king kasalukuyan, pakikuanan mong pakikuanan kaluguran ko, inganggang lulamayan, ay sa pulanan ning kekang, banal akapagnasan at banal atong ulan. Ing lulamayan kaluguran ko, ilisiyayongan, ban kanita, eya manalasa, ing lulam karing ke kayong di. Sumangid na paning ke kayong pangabanti, lalong-lalo na king kasalukuyan, lawan yeng ke kayong panahon, kanakong talasuyo. Uli na pablasang, karing bagi, darasan yot, dadalana na ning ke kayong puso. Lugod yung Diyos ke kayo. Lugod ya karing balang ke kong sarili. Nanuman itang ati yung miyagleking panahon. Miyat danan maragul apakinabang ampon sawok ke kayo. Ingen ako lalakuan dili-dili kingilang. Ang giyaman daramdaman niya, ing talsik na ning pali karing ke kong sarili. Dapot uling, at yuyang mamalali ing kayarian karing ke kong puso. Anyapin ing patnube, kinawang ke kayo. Dapot makanyan man, mamaningat kongan. Lalong-lalo na ikong kayanakan, kanakong talasuyo. Makatwa, ulinging panahon, adaratang king balang aldo-aldo at kakilalayo. Sa nakapamilatanan ning ke kayong banal akapagnasan kingig pa, magingan kapayapan karing ke kayong biye. At ngini pa kamalan ko, ing tungkulan, dapat yung galawan karing balang metong ke kayo. Ulit-ulit ming sasabyan, mi papanalangin kayo. Uling potang mi papanalangin kayo. Ketang bagi, amangay tulid karing ke kayong biye, misaplala kong para-parewo, at milisyaya, ing mabayat adaratang karing balang biyeyo.
at makanyan man lawan yu ingagle at askeb kiniampon ka rin. Akamalan ko, dadanas ngan pamigagana ka, ing balang metong at metong. Dapat sumangid na niti, ing panahon at huyang maglarawan busal daring kaya kayong gi. Kung ang tunggal-tunggal ilarawan at iti kakilalayo, dapat iting dinalo ngayan kaya kayo makapauna na karing puso yo. At nanong sangkan biniyemiya kaya kayo ing metong atong kulan ban kanita mga saplala kayo king nanumambage adaratang king yatong iti. Anya pa kamalan ko iko nangan anak na ko nga ningig pa. Dapat king pangayanak na ning kekong sarili akikilalayo kanakong kaluguran kanita tanggap ko ngan pakinabang king lagyo ng Kristo. Dakala salamat kaya kayo bilang indo na ning nayon, salamat adakal kanakong kaluguran batiyawan meng matibe ing balang tagkila ning kekang panamdam wabalo kong pakamalan mongan ding kekang tatarian uling tunay kang indo alirawa na ningigpa aniapin ika ing pinok na ningigpa kanakong kaluguran uling kakilala nangan itang bagay makayatsu king kekang puso. Anya kanakong talasuyo lalo mengilwalas itang kekang panamdam ukol king balang galona ning kekang sarili dakalakwan dili-dili kaya bemo ko at alalayan ko ing sablang bagay keka anako ing pangako ko kapilan man pangako ya keka hay sadsad mo ngan matibe king kapanayan ing banala tungkulan ikongan at iyong anak naning kasalpantayanan magunpisa king mo muna ang gaking katatalyan sana kanakong talasuyo apiyabe-abeyungan ing tagkil na ning panamdam ukol king balang galona ning balang metong kekayo. Anakong talasuyo pagmananuan dakaungan. Dapat ulinging Diyos ikit na ing maragul akapanayan dilang tungkulan king pamangilala king sarili at king kasalpantayanan. Anako, mikakalugod kayo. Kuburing luntoya, itang alimbawa na ning metong amela lang, ing buko na ning kawayan ni sasalungatan. Anako, ing buriko kaya kayo, miyabe-abe kayo. Sakit ning kalingkingan, damdaman ang ansa, ning mabilog yung katawan. Uling sabla, kapamilatan ning kaya kayong pangabandi, kanakong talasuyo, ing Diyos lerawan na kaya kayo, ing kabiasnan, ampon lugod, apapunta, ketangig pa, ing alang dapat amaya, alayang kaligtasan. Iyan niya ing la estrelyana ning kekong kasalpantayanan. Ingatan niya, pakamalan niya, at gawan niya, kanakong kalukuran. Sana, miyusig lang ang ding puso yo. Miyusig lang ang ding kaisipan nyo. Anakong kalukuran, manatili kayo, ketang mangayap abunga, ban makilala, kingilang naning ketawan, kapayapan, kekonangan. Iyako yung katlong dinalo sipin. Iyako pin. Ing ke kayo malugod at mapibabata
meto nga talapastol kaya kayo. Indikot ang pulot. Parating ipasimsim ko kaya kayo. Karing balang kaya kayong biye. Iyako, kaya kayong indo. Divina, Pastora, Kapayapa. Pagbati po sa ating Facebook Live. Mapayapang Aldosa, ba't po piyangari pong kapatid, ba't po king kapatid na Arpe Soriano. Mapagpalang Aldo ni Sabat, muna king Diyos ang pong karang piyangari. Kaya nakan, karang kapatid kayang kasalpantayanan, mimingat tamo po lagi. Kaya pong kapatid na rin katakutan. Kaya pong kapatid na Rowel Di Matulak. Pag-ibig at kapayapaan po sa lahat. Magandang umaga po. Sa aral na nakikilala ang puno sa kanyang mga bunga, nauunawaan ko na ang tunay na sukatan ng pagkatao ay hindi nakikita sa mga salita ating binibitawan, kundi sa mga gawaing tahimik nating isinasabuhay araw-araw. Madaling magsabi ng kabutihan, madaling magpanggap ng tama. Ngunit ang hamon ay kung paano ito maisasalin sa konkretong kilos, lalo na sa mga pagkakataong walang nakakakita o pumupuri.
Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang mamunga ng kabutihan. Nasa atin ang pagpili kung anong uri ng bunga ang ating ihandog sa mundo. At sa simpleng paraan sa araw-araw na kabutihan, doon ay tunay na hayag kung sino tayo bilang tao. Maraming salamat po. Sa kapatid pong Sharon Maneses, mapagpalang aldo, sabat po mo muna kaya katamong Diyos at kaya kayo pingarin pong kapatid. Sa kapatid pong Lani Magat, mapagpalang sabat po sa inyong lahat. At sa kapatid po na Binancio Requizo, magandang umaga po at mabungang pag-aaral mga kapatid. Maraming salamat po sa mga magulang, kapatid na nagbahagi po ngayong umaga ng kanilang karunungan. Gayon din po sa ating mga gamit. At ang ating pong paksang pag-aaralan sa susunod na linggo, ang pananampalatayang nakakapagpalipat ng bundok. Dito po siya nasusulat sa aklat ni Marcos, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. At sa Mateo po, Kapitulo 17, versikulo 14 hanggang 20. Ang mga magsasalita po ang kapatid po na Rafael Narciso at ang kapatid po na Lorna Santos. Kanina po mayroon pong gawain na ibinigay ang sa Abot Sabi. So pagkatapos po nating awitin ang awiting pasasalamat, kung makakapagpanatili po muna tayo at tatawagan ko po ang mga opisyales dito sa itaas upang gawin po yung gawain. Ang pinapagawa po niya ay mag-alay daw po tayo ng isang panalangin para sa kapayapaan po ng ating kapaligiran, kapayapaan po ng ating nayon at kapayapaan po ng ating bansa. Pagkatapos po ng pag-awit, itutuloy na po natin yung gawain na pangungunahan po ng ating mga opisyales. At kung wala na po, tumayo po tayo upang magpasalamat.
Nagkatambaw po rin ang opisyalis Kening Babo, ating pong manalangin ng kaya katamo pong pengari.